May ganito palang kagandang bundok dito sa Rizal. Yes, tama kayo nang narinig dahil aakyat po tayo ngayon sa Mount Tagapo o kilalang suso ng dalaga dito sa Binangonan, Rizal. Pero bago ang pag-akyat, ako nga po pala si Pane, ang inyong munting binibini. Hindi pa nga sumisikat ang araw ay nagbiyahe na kami ng aking kasama papunta sa sakayan pa Binangonan sa May Sagbat. Nanggaling pa nga po kami dito sa Teresa kung kaya naman mabilis lamang ang biyahe. Pagkarating nga po namin sa Sagbat ay dumaan po muna kami sa 7-Eleven para sundin ang isa pa namin kasama na aakyat. At ang pangalan niya po ay si Janelle. Hello, nice to meet you, Janelle. Ayun nga po, pumasok din po muna kami ni Kate sa may 7-Eleven para bumili po ng energy drink para sa pag-akyat ay ganado at hindi mahulog sa maling tao. Ay, bakit na pa ganun? Pero alam niyo po, hindi naman ako bumili dahil sapat na po yung tubig na binaon ko. Mahirap naman po kasi baka po ako ay magkalat dun sa bundok. After nga po bayaran ni Kate ang binili niyang Gatorade, ay nagpatuloy na rin po kami sa pagbabiyahe papuntang Binangonan. Mabilis naman po yung biyahe namin dahil wala naman po masyadong kasabayan ng mga sasakyan dahil nga maaga pa. Umabot lang po kami ng mahigit 1 oras sa pagbabiyahe dahil nga medyo malapit lang naman ang lugar namin sa Binangonan. Pero kung manggagaling ka sa Maynila, aabot ka ng 2 to 3 hours bago makarating. Depende pa yon kung tuloy-tuloy yung biyahe mo at hindi traffic. Kaya kung pupunta ka rito para mag-hiking, ay suggest na madaling araw pa lang ay bumiyahe ka na para tuloy-tuloy at bukod dun kasi maganda rin kasi umakyat ng bundok kapag hindi nananapak ang sikat ng araw dahil talagang daig mo pa na toasted pag nagkataon dahil sa init. Ayun nga, nakarating na po tayo dito sa Fishport dito sa Talim Island, Binangonan at sasakay po tayo ng bangka. Pagpasok nga po namin sa loob ay sumalubong na din si Ate Casey na kasama rin po namin sa pag-akyat. Siyempre siya ang nag-iya nito kaya nakarating kami rito. Salamat po. Kung makikita nyo nga po dyan, pangiting-ngiti lang ako pero medyo kabado ako dahil nga sasakay kami ng bangka papunta sa lugar. Siyempre sino bang hindi kakabahan kung hindi ka marunong lumangoy, di ba? Gayun pa man nakipagburuan pa rin ako para ma-enjoy ko ang moment na ito. So guys, mag-ano ako, magla-life vest ako kasi baka mamatay ako. Mahirap na! Ngayon po, nandito po kami sa airplane. Diyan lang, nandito po kami sa bangka. After nga po ng biruan at paghihintay, pinalife vest na din yung mga passenger dito sa loob ng bangka dahil nga magbabiyahe na. Mas maiging na rin kasi na may life vest ang mga tao rito para na protektahan ang buhay na bigay ng Diyos. Pero sa aking palagay naman, wala namang problema sa mga bangka rito dahil ito yung ginagamit ng transportation ng mga tao rito papunta sa kanilang mga barangay. Alam nyo ba, medyo namamangha pa nga po ako dahil nga meron po lang mga barangay dito sa isla. Syempre, hindi naman din po kasi ako palagalang tao kaya naman talagang amazed ako sa lugar na to. Dito po kasi sa Binangonan, meron palang 40 barangays. 23 sa mainland at 70 naman sa Talim Island. Can you imagine that? Napakalaki pala ng Binangonan. At kung hindi nyo po na itatanong, itong dinadaanan namin ay yung pinakamalaking lawa sa Pilipinas or the largest lake in the Philippines. Walang iba kundi ang Laguna de Bay. At itong Talim Island na to ay nasa dakong silangan siya ng Laguna de Bay. Ayun nga, balik tayo dito. Kung makikita nyo nga po yung pinakamataas sa bundok, ayun po yung Mount Tagapo na aakyatin namin. Sa gitna nga po na pagsa-site viewing namin, biglang nagbigay pa ng chocolate yung OFW namin dito. Grabe. Minsan lang po kasi siya nandito sa Pilipinas, kaya grabe, pinasalubungan niya talaga kami. Charot! Binigyan nga po kami natin Casey ng chocolate para daw po may energy kami sa pag-akyat namin sa bundok. Oh, diba? Grabe, Girl Scout na Girl Scout si Ate Casey. Ayun nga po, kinain ko na rin po yung binigay niya dahil medyo natunaw na yung chocolate. Para di siya lubusang matunaw, kinain ko na. Ay talagang walang patumpik-tumpik to pag-usapan chocolate. O ayan, balik nga po tayo sa topic ko kanina. Alam nyo ba kung bakit Isla ng Talim ang tawag dito sa lugar? Kasi po, kung makikita nyo sa mapa, para po itong hugis itak. Kaya naman, natawag siyang Isla ng Talim. O, grabe, may natutunan na naman kayo sa akin. Ano ba? Ay kung mapapansin nyo nga po dyan, bumaba yung ibang mga pasahero sa barangay nila. Kami mamaya pa po ng konti, bababa. Mahigit 1 oras kasi yung papunta dun sa jump off point sa Barangay Golod, papuntang Mount Tagapo. Kaya kung ikaw galing kang Maynila, pwede ka pang magpahinga dito sa bangka. Yun nga lang, pagising mo, baka nasa tubig ka na. Nanakot. Yun lang po. Dati po kasi daw, dalawa daw po yung jump off point dito. Sa Barangay Sapang at sa Barangay Hanusa. Pero ngayon daw po, yung jump off point papuntang Mount Tagapo ay sa Barangay Golod na po. Mga ilang
minuto nga din po ang binahe namin bago makarating sa jump on point dito sa Barangay Gulod. Ayun nga po, kung makikita nyo nga po, ayun po yung jump on point. At excited nga po ako dahil nga malapit na kami sa katotohanan. Aakyat na po kami ng bundok. Kung hindi nyo po kasi naitatanong, first time ko rin mag-hiking, kaya naman excited ako. At sobrang excited ko nga, ang dami kong nakalimutan. Nakalimutan ko yung mga pantabon sa mukha ko, sa balat ko, nakalimutan ko mag-sunscreen, at syempre nakalimutan ko rin yung tripod ko. Napakalaki kasi tulong ng tripod kaso lang nakalimutan ko rin. Ayan na po yung Barangay Gulod at amazed po ako sa lugar dito. Ayan nga po yung mga fish pond nila, and then ayan po yung mga bangka. At ayan yung mga bundok. Wow, amazing! Nakarating na nga po kami sa Mount Agapo registration area nila. At ayan nga po yung kasama ko. Bali 5 po kaming aakyat. Plus yung tour guide po na magiging kasama namin along the way. At kung mapapansin nyo po yung mga damit na yan, ayan po yung mga pwedeng ipang souvenir kung balak nyo bumili ng pang souvenir. At ayan nga po yung si Kuya na naka-green. Yun po yung magiging tour guide po namin ngayon. At pumasok na rin po kami dito sa registration area para magsulat na rin po ng pangalan namin at magbayad din po ng environmental fee for 50 pesos. Ayan nga po, nagsusulat na po ako, and after ko nga po magsulat ay dito na mag-uumpisa yung pag-akyat namin sa bundok dito sa paligid sa Barangay Gulod. Habang nag-uumpisa pa nga lang po ay makikita nyo na yung mga nagkalat na bamboo sa paligid. Sabi daw po itong bamboo na to ay sinadya na daw po itinanim dahil bukod nga po sa pangingisda ay isa na rin po to sa livelihood ng mga tao rito. So sa bamboo makakagawa sila ng mga furnitures, sala set, katre, bahay kubo, yung mga ginagamit nila na bamboo para doon sa fish pond. Kumbaga, sky's the limit in terms of what you can create with the bamboo. Hindi pa nga nag-uumpisa ang pag-akyat ay nagpapahinga na kami. Grabe kasi ang tindi rin talaga ng sikat ng araw. Medyo mabagal nga lang po kami maglakad dahil nga medyo mabato yung paligid. Hindi naman po mahirap siya akyatin, kaya bagay na bagay siya sa mga beginner friendly na kagaya ko. Kaso lang kung ikaw naman ay hikain at aakyat ka ng bundok na kagaya neto at matindi yung sikat ng araw, mas maigi na lang na nasa bahay ka na lang muna dahil nga nakakapagod yung pag-akyat dito, at syempre wala rin po kasi mga tubig na pwedeng madaanan dito sa lugar. Kaya kung ikaw, alam mo sa sarili mo na hindi ka pa ganun kagaling dito or mahina yung hangin mo, mas better kung nasa bahay ka. Ayan nga po yung aakyatin namin na bundok. Ayan po yung Mount Agapo. Nagpahinga po muna kami dito sa paligid at binigyan po muna kami ni Ate Casey ng chocolate ulit para nga po may energy kami sa pag-akyat ng bundok dahil nga medyo bahaba-haba po yung paglalakbayin namin bago makarating sa bundok. Ayan nga po, nag-start na rin po kami umakyat at makikita nyo medyo paakyat na po yung bundok na ito at nag-i-start na po na palusong na siya, kaya medyo mahirap-hirap na siya akyatin. Pero siguro ang kakabahan lang talaga ako dito is yung pababa, kasi hindi ako magaling pababa. Baka gumulong ako pababa, kaya siguro mamaya magpapatulong na lang ako sa tour guide. Ayun nga po yung pag-akyat po namin. Ito na po yung lugar. Yan, napakaganda po ng lugar. Ayan, ililibot ko nga po muna kayo sa lugar. Ayan nga po yung lugar.
After nga namin magpahinga at kumain sa rest area, ay nag-umpisa na rin po kami na magpatuloy doon sa summit. Yung baba po kasi na pinagpahingaan po namin ay rest area po yun. Bali doon sa baba na yun, pwedeng mag-camping, tumambay-tambay, at bukod doon may silungan din kasi. Habang naglalakad nga po ako paakyat, hindi ko alam na mararating ko na rin yung summit. Kasi kanina talagang nakakapagod siya. Para bang hindi mo alam kung ano yung tiyak o dulo na pupuntahan mo. Pero nung makarating ako dito sa tuktok, napakasulit niya. Parang gusto mong ulitin ulit. Grabe, kitang-kita mo yung ganda ng view, kitang-kita mo yung gawa ng Diyos na napakaganda talaga ng mga tanawin. At kahit nga po mainit, ay talagang sinulit ko po yung pagtingin or pagkuha ng mga video dito sa lugar dahil nga po napakaganda nga po ng lugar dito. After ko nga kumuha ng mga picture at video dito ay nagpahinga po kami ulit dito sa rest area at nagkwentuhan po muna ng saglit bago kami tuluyang bumaba dito at lisanin na yung lugar. Ayan nga po yung pababa, medyo medyo natatakot na po ako dyan kaya nahuli na po ako sa pagbaba. Sila Ate Casey, nauna na po sila doon sa dulo at ako po dito naglalakad pa rin at inaalalayan po ako ng tour guide. Ayan nga po si Tayo lahat. So, andito na po kami ngayon sa malapit na kami sa baba. Ayun po. At sobrang init. Pasalamat na lang po ako na may tour guide na nag-alalay sa akin. Kasi po, baka dumulas na ako kanina pa. So, ayun po. Alik po kayo. Samahan niyo pa po ako. Hindi ko nga alam kung gaano katagal yung paglalakad ko sa initan, pero masasabi kong sulit na sulit siya dahil busog na busog ka sa mga magandang tanawin. Isa talaga ito sa mga memorable experience ko na babaunin ko sa pag-uwi. Ayan nga po, sumakay na rin po ako ng bangka pa uwi at yung mga kasama ko, ayan po sila, nagpipicture. Nagpipicture din po kaming lahat. Sa sobrang pagod nga, napahiga na nga lang din po yung mga kasama ko habang naghihintay pa po ng mga pasahero dito. At ako rin po, nagpahinga po muna ako saglit. Ayan nga po, nag-life jacket na rin po ako dahil nga marami-rami na rin yung pasahero at syempre aandar na rin po yung bangka. Kaya naman, malapit na rin akong umuwi. Kaya naman, hanggang dito na lang. And always remember, be humble and never think you are better than anyone else. Bye-bye!